Kung naghahanap tayo ng gabay na tungkol sa ating relationship, sa pamilya, sa trabaho, or maging sa pera, alam mo bang makikita natin to sa Bible at pag nanggaling sa Bible yan, dahil wisdom ni God yan, siguradong tama yan at talagang reliable yan. So magbigay tayo ng 3 tips na mula sa Bible about personal finance. Una is, make a list of short-term and long-term financial goals for your future. Nakasaad yan sa Proverbs 16 verse 3. So talaga napaka-importante na may mga goals tayo, may mga plano tayo. And then pangalawa, consistently save 10% of all income for future investments. Start now. So nakalagay yan sa Proverbs 21 verse 20. So importante may portion na kinikita natin na talagang natatabi natin para ma-invest natin. At pangatlo, avoid risky investments. Sabi sa Ecclesiastes 5 verse 13 to 15, and diversify your investment. Sabi sa Ecclesiastes 11 verse 2. So, importante talaga na naintindihan natin bago tayo mag-invest sa isang bagay. At dapat hindi lang nakalagay sa ibang investment vehicle, dapat ito ay naka-diversify. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Celis Capistrano.